In this episode, first time natin makapunta sa headquarters ng Google dito sa Bonifacio Global City sa Taguig, Metro Manila, na kung saan nakita natin in person ang ilan sa mga bigating YouTube content creators gaya ni Spark, Oh my God! Subscriber! Shanner Navarro. Guys, si Sir Shiner, for the first time nakita ko na siya in person. Isa sa mga magaling na content creator natin dito sa Pilipinas. May-ari ng Covers PH Karaoke Singing Channel, Read Motovlog, at marami pang iba. Dahil isang channel natin na Wonder Nonoy sa mga pinalad na maka-attend ng first time ever limited invitation sa Creator Tea Time event hosted by no other than YouTube itself. Very helpful talaga ang event ito sa aming mga YouTube content creators, at syempre kung may balak ka or aspiring to become a YouTube content creator one of these days, aba, panoorin mo ang good news na ito. Let's go! Anong ma-advise nyo doon sa mga bagong content YouTube na creator na gustuhin maging kagaya mo? Ay, kasi may mga taong taot lagi magsimula. May mga taong taot lagi magsimula. Ayun lagi yung nagpipigil sa gusto mong mangyari. So what is this Tea Time event all about? Yun na nga mga ka-wonder ang isa sa mga good news natin, dahil for the first time ever nagsanib lakas si YouTube at Shopee. Ang nangyayari kasi pag may gusto tayong bilhin, madalas naghahanap tayo o sinesearch natin ang reviews ng isang product sa YouTube. That's why these two companies made a deal or partnership. At paano ito naging good news? Dahil bagong launch ni Shopee sa platform ni YouTube, aba, nagpaba agad ito ng katakot-takot na discount sa mga mamimili. Kaya ano pa inaantay nyo? Magpabudol na kaagad. Sa part naman namin mga content creators, again, it's another opportunity for us to earn an affiliate commission on Shopee just by tagging products na madalas na namin gamitin. At another good news na naman, because if you decided to become a content creator, di mo kailangan ng sobrang daming subscribers agad. At kahit di ka pa kumikita to AdSense o yung paglagay ng ads sa iyong content, ay pwede ka na rin kumita as an affiliate kay Shopee. And another beauty of it is that you can do it in the comfort of your own home. Sa panahon ngayon, kung edukasyon lang at pagiging empleyado ang panglaban mo, hay nako, kulang yan. Dapat sabayan ng lakas ng loob at tamang diskarte. At eto na, magtanong na tayo sa ilang mga sikat at bigating content creators ng mga advice. Isisingit ko lang ito dahil 2 hours lang ang event na ito na inilaan para sa amin. Let's go! So, isa sa mga magaling na content creator natin dito sa Pilipinas. Sir Shiner, may isang tanong lang ako. Anong ma-advise nyo doon sa mga bagong content YouTube na creator na gustuhin maging kagaya mo? Ay, kasi may mga taong taot lagi magsimula. Yung mga taong taot lagi magsimula, ayun lagi yung nagpipigil sa gusto mong mangyari. So palagi ang kailangan mo palaging gawin is magsimula. Just to start. Simula kasi hindi mo naman agad yung malalaman kung anong gusto mong gawin. Kailangan mo subukan din kung anong gusto mong gawin. Tapos pag ayaw mo na, try ka pa na iba. Basta magsimula ka na magsimula. Ang samahan po yung gusto mo. Kasi kami, bago maging vlogger, nag-edit muna ako ng video eh. Yeah. Editor muna ako. Tapos, nung na ako, gusto kong maging vlogger, vlog na ako. Basta gustuhan ko. Yun. That's a very good advice. Thank you very much. Guys, yung pinakamalapit sa channel ko na related, no? Ito si Sir Read Motovlogging, no? Actually travel din yung ano ko, yung channel ko. Nagkaroon ako ngayon ng idea kasi actually pag nagta-travel ako, gumagamit din ako ng motor. Motor. Oh. Sir Read, may tanong lang ako. Doon sa mga aspiring na content creators na gusto rin pumasok sa niche ng motor vlogger, anong ma-advise mo sir? Wala, kailangan masaya ka lang sa ginagawa mo. Hindi pwede yung nag-vlog ka para sa pera. Kailangan kung mahilig kang mamasyal, mamasyal ka. Huwag mong isipin na kung kikita ka ba o hindi, huwag mo isipin. Basta i-upload mo lang para sa sarili mo yon, para ma-share mo rin. Pero yung pag sinamahan mo na ng pera, eh baka di ka magtagal. Yun. Thank you, Sir Reed.
Ayan guys, na-meet natin ngayon dito si Sir Jonas Tayaban. So sa the same name din makikita nyo sa kanyang YouTube channel. Imagine guys, meron siyang 494,000 subscribers. May tanong pala ako. Yes po. Anong advice nyo sa mga aspiring content YouTube creators na bago pa lang kagaya natin? Well, as with the many advices na rin po is tuloy niyo lang po yung ginagawa ninyo. Even if it's discouraging sometimes, tuloy niyo lang po kasi sometimes hindi po natin alam kung kailan siya mag-boom. Okay. So guys, yun yung advice niya. So, thank you very much. At least na-meet natin in person na. Andito ngayon si Sir Jacob Balaba. Hello. Yeah, yes. Sir, may tanong lang ako. Since kayo ay nasa isang fitness channel, what is your advice to those aspiring new content creators na gusto yung magkaroon ng YouTube channel na kagaya mo na nasa fitness industry? Yung advice ko siguro yung kailangan passionate ka about your content. Kailangan siya yung enjoy mo. It may not be yung pinaka magva-viral, di ba? Or yung pinaka patok sa mga tao. Pero yung true to you. Kasi hindi ka tatagal kung hindi ka naman enjoy dun sa yung binablog mo. Di ba? Kung pinipilit mo lang sarili mo. It has to be something na in a way, willing ka to do for free. Diba? Kasi, for example, si Sir travel, diba? You do that for free, diba? Yes, At the same time, ako pong fitness, enjoy naman ako magbuhat, diba? Vlog ko na lang, kahit for free, gagawin ko pa rin from time to time, diba? Yes, sir. So, na-mention nyo kanina, sir, nung nag-hiatus kayo. So, and then bumalik kayo ulit. Yes. Sir, ngayon nakita natin yung pag-merge ni YouTube at saka ni Shopee, sir. So, ano yung nakita mong ngayon, sir, na would you think it will be very advantageous ba na nag-merge siya at maging siya ngayon sa fitness channel mo, sir? For creators in general, yes. Kasi sa akin, I always have promoted products na ginagamit ko. Oh, my God. So, sa fitness scene kasi nagkaroon ng protein issue, no? So, may mga nagkaroon ng supplements na hindi credible, gano'n. Pero I've been promoting a certain brand since I started. And nung lumabas yung lab tests, okay na okay sila. So, ayun, salamat sa tiwala if ever may mga nanonood dyan na nakapagbili nung nirecommend ko kasi hindi kayo naloko kung you stuck with that brand. So, with the affiliate marketing, I think it's very advantageous sa mga creators kasi makakatulong siya lalo na if you believe in this product and you trusted this certain brand or product. Extra help siya sa ating mga creators kasi alam nyo naman sometimes hindi enough yung ad revenue and it keeps us going. Thank you, Sir Jacob. Guys, andito si Pinoy Game Master. Ayan, no? Tingnan nyo yung channel nila sa YouTube at makikita nyo paano yung content talaga nila. Sir, may tanong lang ako. So, kanina nakita naman natin kung paano nag-merge si YouTube sa si Shopee. Yes. Sa niche mo, sir, paano mo ma-incorporate si Shopee? Actually sa amin po ang ginagawa namin since puro senior citizens yung mga nanonood sa amin, ang tinatag po ng mga products pang senior citizen like Memo Plus Gold, yung gatas ng pang matanda. So yun po yung tinatag namin ngayon. So susubukan natin na makakuha ng mga may bumili from the senior citizen population ng mga products na ganun. So kasi Mahjong is pang oldies kasi yun yung so tingnan natin kung may makukuha tayo doon na pero definitely tag lang ng products na may kinalaman sa senior yun yung nakikita kong paraan namin para kumita pa ng extra. Last question ko, sir. Doon sa mga aspiring na content creators na gusto rin magkaroon ng niche na kagaya niyo siya, anong ma-advise nyo? Okay. Una, dapat yung kino-content nyo, alam mo or may passion ka doon. Katulad namin, bago kami nagsimula ng Mahjong vlog, marunong kami maglaro. So, hindi rin yung parang marunong lang. Dapat medyo expert. Hindi ko naman sinasabi na kami pinakamagaling. Pero yung standard namin medyo mataas naman. Kumbaga, kapag kanilaban mo kami sa ibang lugar, pandayuhan yung laro namin. So, ganun yung dapat may passion ka at dapat alam mo talaga yung or gusto mo yung binablog mo. O yung may papayo. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So, yun lang guys, no? Thank you so much for watching. See you on our next adventure.